Hello guys! Welcome to Bar and Bridge YouTube channel. Ngayon po, tuturuan ko po kayo ng aking homemade food recipe. Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe buttons sa inyong mga screen. Ang recipe po natin ngayon ay Royal Bibingka. Ito po yung ating Royal Bibingka. At 2 kinds po ang pagluto ko, ang procedure ng pagluto ko sa kanila. Ito po ay hindi bake ko sa oven. Crunchy outside but soft inside. Ito naman po ay sa rice cooker. Napakasarap po, napakalambot. Bagay na bagay i-partner sa kape, sa almusal, merienda, at siguradong magugustuhan ng lahat. Ito po yung ating mga ingredients. Napakasimple lang po ng ating mga ingredients. 2 cups glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas. 3 itlog, room temperature dapat. 1/2 cup of milk, kahit anong milk po, fresh milk or iba. 1 cup of sugar. 2 tablespoons of butter, cheddar, and 1 cup coconut milk. Umpisahan na po natin. Bale yung glutinous rice flour po, paghaluin po natin ng sugar at glutinous rice flour. Haluin po natin. Make sure na well combined ang ating sugar and glutinous rice flour. Mix po sila, totally combined. Bago po natin ilagay yung ating mga wet ingredients or liquid ingredients. After po nating well mix, ilagay na po natin ang ating milk. Sunod na po natin ang ating coconut milk. Tapos po yung ating 3 whole eggs. Mix muna po natin ang ating coconut milk at saka milk. Haluin po muna natin. Saka po natin ilagay yung ating whole eggs. Mix well po natin. Kailangan maraming buo-buo. Okay na po, pwede na po natin ilagay yung ating eggs. Ubos na po natin lahat. Haluin po ulit natin. Kailangan well combined po. Make sure po na walang buo-buo, na mix lahat ng ingredients. After po natin ma-mix totally, pag sure na po kayo na wala ng buo-buo or yung egg is talagang mix na, i-strain po natin or salain po natin.
Bali kasya po siya sa aking measuring cup. Salain po natin para wala pong buo-buo. Kahit hindi natin na-mix ng mabuti. Pag sinala natin, mawawala yung mga buo-buo niya. After po natin salain, yung rice cooker muna po yung una kong ginamit. Yung rice cooker po, take note, dapat pinahidan nyo po ng butter yung ilalim at yung gilid. Kailangan maraming butter po kayong ilahid para hindi masunog. Ayan po, strain po ulit natin. At kailangan po hanggang 2 times na, or kahit 1 time lang po na pag-cook. Para nagsaing po kayo ng bigas. At wag pong sobrang dami. Kalahati lang ng rice cooker nilagay ko, or 1/4 lang sa rice cooker. Kasi pag nasunog po, may hirapan tayo yan. Or kung meron po kayong kalderong maliit na non-stick na kaldero, pwede nyo doon po ilagay. Sunod naman po, ito na po sa baking tray naman po, nilagyan ko po ng baking paper. In-strain ko ulit po para sure na wala talagang buo-buo. Po, takpan po natin yung foil. Kailangan po may cover ng foil para hindi masunog. Kailangan din po yung foil hindi lalapat, yung mixture hindi lalapat sa foil para maganda po yung kalabasan. Ayan na po. Kailangan balik siya ng foil. Ready to bake na po. I-bake. Yung po sa akin, maliit lang, manipis lang, kaya ni-bake ko lang siya ng 25 minutes 180 degrees Celsius. After ko po i-bake, inalis ko po yung aluminum foil, inalis ko po yung cover, at nilahidan ko po, ni-brush ko po ng butter. So this time po, huwag niyo po masyadong damihan yung butter kasi mag-clean oily, kagaya po nyo sa akin. Bali, hindi ko po makontrol pag sa butter kasi feeling ko masarap-sarap yung lasa ng butter na nabili ko. Pwedeng konti ng butter. Kahit isang padaan nyo lang ng brush, okay na po. Huwag nyo na pong damihan. Huwag nyo na pong gayanin yung ginawa ko. Para hindi rin masyadong oily yung royal bibingka nyo. Kitang-kita nyo naman po, ang dami ko nilagay na butter kaya oily yung royal bibingka. Pero masarap pa rin naman. Kahit manipis na manipis lang na lahid ng butter is okay na po. After po natin ma-brush ng butter ang ating royal bibingka, pwede na po tayo maglagay ng shredded cheddar cheese. Masarap po yung cheese na nabili ko, pero kung meron kayong mas gustong cheese, mas okay po. Kahit anong cheese po yung lagay nyo. Ano pa yung ginamit kong cheese? Masyadong makulay. Yan po. Ikalat pa natin yung shredded cheese. Pwede mas marami kayong ilagay kung cheese lover kayo. Pwede din naman walang cheese kung ayaw ng cheese. After po nitong nilagyan natin yung cheddar cheese, i-bake po ulit natin. Pero wala nang cover, wala na pong aluminum foil.
masarap yung cheese na nabili ko, kaya dinabihan ko na rin. Pwede na po natin i-bake ulit. Wala po dapat cover na aluminum foil pag i-bake. I-bake po natin ulit ng 10 minutes. Or kung gaano ka-crunchy yung gusto nyo, or kung ayaw nyo naman crunchy. Depende. Kailangan na po matunaw yung cheese. Ito na po yung ating rice cooker. Through rice cooker na niluto na bibingka. Kailangan po yung gilid is kailangan po yung ilalim at gilid merong butter bago nyo po ilagay yung mixture para madali pong alisin. Yan po. Kailangan, patandaan nyo po, kailangan may butter ang ilalim at gilid para hindi masunog ang rice cooker. Kailangan 2 times lang yung i-click-click sa rice cooker. Pero mas mainam kung sa maliit na kaldero, na non-stick na kaldero na lutuin. Tapos low fire lang. Kailangan mahinang apoy. Ayan, luto na po ang ating royal bibingka. Napakasarap po ng royal bibingka. Napakalambot. Crunchy outside po yung ating bibake. Ito na po. Masarap din po. Malambot. Creamy. Ayan na po ang ating royal bibingka. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para sa marami pang video. Bye-bye!